pathway. Dapat meron tayong maliwanag na daanan. Kapag nagagawa ako ng papel, nagpapagawa ng papel sa lupa, they would say, pag residential, ibig sabihin, kasi pag nagbili ng lupa, marami na yan, either agricultural o residential. So, kung residential, tinatanong mo ang mga boundary. Sino ang mga katabi mo? Ito, parang simple na kapag nakatingin ka or nakaharap ka sa east, ang kaliwa mo is north. Di ba? So, east, north, south, west. Ganon. Para hindi kayo pag sinabi kasi, saan ang north? Minsan masabi, ano ang north? O sige pila. Harap ka sa east, yung kaliwa mo is north. So, pag nagtatanong ako, sino yung mga katabi nyo? Kasi mahalaga kasi minsan yung area, pwede kayo mga more or less eh. Pero yung katabi nyo, kung maliwanag sa iyo kung sino yung ka-boundary mo, yun. Okay. Sino yung ka-boundary? Sinasabi. Hinahayaan ka. Ang sa north ko si Juan, ang sa east ko si Pedro, ang sa south ko si Maria, ang sa west ko si Pilar. Yun na. Pero kay residential, ang sinasabi ko, saan dito yung iyong daanan? Saan dito yung pathway? Kapag pupunta ka kasi ibig sabihin, hindi ito tabi ng kalsada. Bakit mahalaga yung pathway? Kasi, kung hindi nakalagay sa papel mo mismo, sa iyo mismo papel na pinagawa, na ikaw ang nagpagawa, hindi mo nilagay kung saan ang daanan mo, papunta ng kalsada, pagdating ng araw, at nagkurudalan nila, maahin mo ka sa overpass. Kaya, di ba pwede naman bakala kung sino ka nawalan na yan? Tama, kaya dapat utang mo sa papel mo ang tanggan. That's the importance of having a pathway. Tama, nakuha niyo? So, sa church natin, kung gusto natin magtupad ang layunin ng Panginoon yung 5 kanina, dapat may maliwanag tayong daanan. Saan po ang verse niyan? Proverbs chapter 4, verse 25 to 27. Ito po yung sinasabi ng verse. Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Give careful thought to the paths for your feet and be steadfast in all your ways. Do not turn to the right or the left. May daanan. At kapag meron ng daanan sa bigyan, tingnan mo na maigi. Huwag kang liliko. Sa Tagalog, ito po yung sinasabi. Palaging sa hinarap ang pukol ng iyong tanaw. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mo mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay laging makiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Umakbang ng papalayo sa kahit sa lahat ng masama. So take note, napakahalaga ng maliwanag na daanan. So question, maliwanag na ba sa inyo ang ating pathway? Parang hindi, it does not ring a bell. Hindi siya ibig sabihin parang hindi maliwanag. And it's good. That's why, when I prayed na kung ano ang dadalhin ng message, sabi ko, try ko ito kasi baka add tayo ng pathway para hindi maliwanag kung ano yung pathway na ating sinusundan. Kaya balik po tayo sa kaliwa, nalilihis sa pathway. So, para masundan po natin ang layunin ng Diyos, because have a clear pathway. So, maliwanag na ba ang pathway ng church? May nagagaganyan ng ilan. Iisa lang yung sumabi ko. So, tingnan natin. Hopefully,
hopefully, after this message, maging naliwanag na po yung ating pathway. Although this was already, kumbaga nasabi na po ito, napag-usapan na, pero mas magandang balikan. Let us have a clear pathway. Ano ba yung CCBC? Ito, palagi ko sinasabi, CCBC, PBC pathway. CCBC stands for, ano nga po yun? CCBC? Claveria Community Baptist Church. Yung PBC, Purpose Driven Church. Purpose Driven. Kaya na, sa mga pastoral staff meeting namin, palagi sinasabi, usapan namin, kapag may ginagawa tayo dito, kung ano man ang ginagawa, tanong natin, yan ba ay nakapasok sa ating pathway? Meron pa, nakasabay ba yan? Purpose driven. Kasi kapag hindi siya kasali sa pathway, kahit gaano maganda, dahil hindi maliwanag na kasabay sa pathway, huwag natin gawin. Dapat lahat ng ginagawa ko natin is within the purpose-driven church pathway. So, tingnan po natin ano po yung CCBC, PDC pathway natin. CCBC, PDC, membership pathway. Nandito na po tayo actually ngayon. Nag-umpisa po tayo dito October, November. When we have that retreat, November. All month of November, tapos may December pa na. So, ano mag-retreat? Pero isip nyo na natin ng retreat last November. Yung nakaten ko, pakitaas, kasi maliwanag na maraming wala na kayo na natin. So, please tayo, pakitaas ng kamay. Yung nakaten na, yung ating retreat last November, may series of retreat tayo. Yung hindi pa ako nakaten, no offense man, wala pa problema. Yung hindi nakaten, para maging maliwanag lang. Wow, salamat sa nag-grace na hindi pa nakaten. Kasi, ito po yung ating pathway. Sabi natin kanina, para matupad natin ang layunin ng Diyos sa Church, we need to have a clear pathway. Dapat paliwanag na ano itong ating sinusundang daanan. Ang una po is membership pathway. Nag-retreat po tayo dito, tapos meron tayong target, supposedly, sa ating calendar, sa ating timeline, makukumpleto natin itong pathway na ito. This March. Opo. This March, dapat tapos na natin yung sa first kasi we believe meron pa mga susunod na dapat dumaan sa membership pathway. That's okay. Pero generally, dapat lahat po tayo nakajoin na at matatapos itong membership pathway by 10th of March. So, marami yung nakakaintindi pang hindi. So, challenge ito sa pastoral staff kung paano natin gagawin. Because, ang sabi natin, upang masundan ang layunin ng Diyos sa ating church, there should be a clear pathway. So, the membership pathway, then CCBC, PDC, maturity pathway. Start by April until July. April, supposedly, for the whole month of April, meron tayong maturity retreat. Yung lahat na natin sa membership retreat, dadaan tayo sa retreat for maturity pathway. After that, May, June, July, yung 3 months na yan, nasa maturity pathway tayo. Then, after that is CCBC, PDC. Ano nga po yung CCBC, PDC? Salamat. Ministry pathway. Mag-i-start po tayo hopefully by August. Retreat tayo, ministry retreat for the whole month of August. Then September, October, November. For 3 months, nandun tayo sa ministry pathway. Then, last is CCDC, PDC, mission pathway. Start by January. Kung ba't na January, wala na December. Because in our calendar,
Yung December, siyempre, let's give it to the season. Kung sabi natin, the reason